Mula kay Kian Thoughts, mga kapatid, Israel, no, rumesbak na daw mga kapatid sa Iran. At top military advisor, tigok mga tol, sabing ganon. Supreme leader ng Iran nagtatago na mga tol. No? Dahil nga ito sa ginawa ng Iran na pagpapakawala, no, ng napakaraming ballistic missile mga tol sa Israel. Though hindi masyadong apektado ang Israel doon dahil nga meron silang Iron Dome. At tinulungan pa sila ng Amerika mga tol para ma-intercept yun. Kahit na may mga nakakalusot mga tol, no? Pero hindi siya ganun katinding pinsala na iiyakan ng Israel. Kumbaga dito pa mas lalong tumindi ang gigil nila mga tol at nangakong gagante. No? Ito ang ating panonoorin mula rito kay Kian Thoughts. No? At tulad ng lagi naman nating sinasabi, itong mga balitang to, itong mga videong ganito ay pwede mong tignan na aral no? Na kung ano man yung ginagawa ng mga bansang yan, ng mga leader nila dito sa ating region, sa sa Asian region, 'di ba? Dito sa Indo-Pacific region mga tol. No, wag na sana nating hangarin pa na mauwi tayo sa ganito. Kaya sana yung hindi mga pagkakaunawaan, mga tensyon, escalation na nangyayari lalong-lalo na rito sa South China Sea, 'di ba? Ay sana magawa ng paraan at madaan sa mabuting usapan. China lang naman talaga nagbibigay ng kaguluhan dito mga tol, wala nang iba eh. No, pero sana hindi tayo umuwi sa mga ganito mga bagay, no. Huwag na natin patagalin pa mga kapatid, no. Panoorin na natin 'to. Huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts mga kapatid. Nakalagay po ang link ng video panoorin natin sa description box sa ibaba. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin. Breaking news mga kabayan, Israel nagsimula ng gumanti sa Iran. Isang top military advisor ng Iranian army napatay sa isang Israeli airstrike sa Syria. Top military advisor, ibig sabihin siya yung nagbibigay ng advice, no? Advisor siya eh. Supreme leader ng Iran nagtatago na nga ba dahil sa sobrang takot? Malaki kasi ang posibilidad na siya na nga ang susunod na itutumba ng Israel. Iron Dome Air Defense System, pumalpak nga ba sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran sa Israel? Hindi siya 100% na na talagang alam mo mapoprotektahan niya kasi may mga video na may mga nakalusot pero hindi siya yung talagang nagpaapoy, 'di ba, sa buong Israel. Samantala, itinatago nga ba ng Tel Aviv ang katotohanan hinggil sa tunay na pinsala na idinulot ng missile attack ng kanilang mortal na kaaway? At heto pa, ang Iran at Hamas magsasanib na nga ba ng pwersa para muling umatake sa bansang Israel? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hindi kalagayan ng Israel ngayon, dami nilang kalaban, no? hiling mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila hindi na nga nag-aaksaya pa ng oras ang bansang Iran. Ayon sa report, agad na nakipagkita si Iranian President Masoud Pezeshkian kay Hamas Deputy Chief Khalil Al-Hayya noong October 3, 2024 sa Doha, Qatar. Ito ay ilang araw lamang matapos ang paglulunsad nila ng ballistic missile attack sa bansang Israel. Si Al-Hayya ang itinuturing ngayon bilang second in command ng Hamas organization kasunod lamang ni Yahya Sinwar. Sinabi pa nga ng Iranian President na handa raw silang magsagawa ng malawakan at mas matinding pag-atake sa bansang Israel. Pero hindi raw ito nangangahulugan na gusto raw nilang makipagdigmaan sa bansang ito. Parang napakalabo nun Parang ang labo nun mga tol magpapaulang kami sa inyo ng mas matindi pa at mas malawak pa na mga airstrike, di ba? Pero hindi ibig sabihin niyan gusto namin makipaggera sa inyo. Ano yun? Di ba? Balikan nga natin mga tol, medyo nakakaloko yun Yahya Sinwar. Sinabi pa nga ng Iranian President na handa raw silang magsagawa ng malawakan at mas matinding pag-atake malawakan at mas matinding pag-atake mga tol sa bansang Israel. Pero hindi raw ito nangangahulugan na gusto raw nilang makipagdigmaan sa bansang ito.
Hindi no, parang sinabi mo, oh, pasuntok ako pero wag kang gaganti kasi ayoko makipag-away sa'yo. Gusto lang kitang suntokin. O kaya gusto kitang gulpihin kasi mas malaki, mas malawak na na pag-atake mga tol eh. Pero ayoko makipaggera sa'yo ha. Pwede ba yun? Di ba? Ano yung TY? Thank you. Sa pagpupulong nga na ito ay agad na nagbigay ng matinding banta ang Iran sa Amerika at iba pang western country na kaalyado ng Israel. Nanawagan din sila sa ibang mga bansa sa Asia na sumanib na raw ito sa kanila sa pakikipaglaban sa tinatawag nilang Zionist regime. Ooh. Dagdag pa nga ni Pezeshkian, kung hindi raw ititigil ng Zionist regime ang kanilang mga krimen ay mapipilitan silang gamitan na mas marahas at mas mapusok pa ng mga aksyon ang kanilang kalaban. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito at marami nga natatakot sa posibleng pagkakaroon ng mas malawakan pang digmaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Sa pagkikitang ito ng Iranian President at ng Hamas Deputy Chief, tila bumubuo na nga sila ng mga plano upang sanib puwersa na ngang magsagawa ng mga panibagong pag-atake sa bansang Israel dahil daw sa pamamaslang nito kay Hamas leader Ismail Haniyeh at Hezbollah leader Hassan Nasrallah. Hindi, leader kasi ng Hezbollah yun eh. Kumbaga, yun na talaga kapalaran niya. Diba, nakipaglaban siya eh. Expected na talaga na kapiranggot na lang ang oras niya. Swertihan na lang kung makakasurvive pa siya. Pero dapat hindi sila magalit. Diba? Kasi nakikipaglaban eh. Bilang ganti naman ng Israel ay mas lalo pa nga nitong pinaiigting ang pag-atake sa mga grupong kaalyado ng Iran, partikular na sa Lebanon. Ito nga ang grupo ng Hezbollah. Agad na nagpadala ng mas maraming mga sundalo ang Israel Defense Forces o IDF sa border ng Lebanon. Kasunod nito ay ang pangako nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isusunod na nga nila ang retaliation o ang pag-iiganti sa missile attack na isinagawa ng Iran sa Israel noong October 1. Nagsagawa rin ng mga pag-atake ang IDF sa Damascus, Syria kung saan isang Iranian military advisor ang nagawa nga nilang itumba sa pamamagitan ng mga airstrike. Napatay nga sa isang Israeli airstrike sa bayan ng Mazeh, malapit sa Damascus, Syria, si Majid Diwani na isang kilalang military advisor para sa Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC. Isa si Diwani sa tatlong nasawi sa pag-ataking ito ng Israel base yan sa report ng Syrian state media. Hindi pa nga nagbibigay ng komento ang Israel hinggil nga sa insidenteng ito sa Syria pero alam naman natin na ilang beses nang binigyang diin ng Israeli government na hindi nila hahayaang magpalawak pa ng kanilang presensya ang bansang Iran sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang Tehran ay isang malapit na kaalyado ni Syrian President Bashar al-Assad. Bilang tulong nga ay nagpapadala ng mga opisyales ang Iran sa Syria para magsagawa ng mga military trainings and consultation para sa Syrian troops. Samantala, matapos naman ang pagkakapaslang kay Hamas leader Ismail Haniyeh at Hezbollah chief Hassan Nasrallah, tila inabot na nga ng takot ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Matapos ngang kumpirmahin ng Hezbollah na napatay sa isang Grabe no, napakarami ng Israel oh. Israeli airstrike ang kanilang top leader, agad na hinigpitan ng Iran ang security ni Khamenei at naiulat nga na inilipat agad ito sa isang safe location. Ayon sa mga opisyales ng Iran, nagkaroon pa nga ng isang emergency meeting ang National Security Council at napagkasunduan na mas bigyang prioridad ang kaligtasan ng kanilang supreme leader. Parang ito yung talagang pinakakaaway nila no, yung Iran. Kasi yung mga naitumba nila mga proxy lang daw di ba? Sabing ganon. Mukhang ito talaga yung nila, kaaway talaga ng Israel. Ayon sa report ng Reuters, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Iran sa Hezbollah at sa iba pang mga proxy nito sa Middle East Dami nilang proxy. upang pag-aralan ang mga susunod pa nga ng mga hakbangin matapos ang isinagawang missile barrage ng Iran laban sa Israel. Kasi tingnan mo Israel, malakas na to Diba? Alam naman nating malakas yan Tapos meron pa silang Iron Dome na kung gusto mo silang gawing impyerno, medyo alanganin din dahil meron silang Iron Dome.
Tapos tinutulungan pa sila ng Estados Unidos, di ba? Ang pagkasawi ni Nasrallah ay isang malaking dagok para sa Iran dahil nawala na nga ang isang maimpluwensyang kaalyado na siyang bumuo sa grupo ng Hezbollah at naging tulay naman para magkaroon ng alyansa ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iranian government. Marami naman ang mga lumalabas ng mga espekulasyon na itinatago di umano ng Israel ang katotohanan tungkol sa mga pinsalang tinamo ng kanilang bansa mula sa pag-atake ng Iran kamakailan lamang. Pinagbawalan daw ng Israel ang media na mag-report tungkol sa mga military sites na di umano'y nagtamo ng malawakang pinsala sa naganap na missile strikes. Ang censorship na ito ay agad daw na iniutos ng makarating sa Israeli government ang mga report tungkol sa mga damage na tinamo ng ilang Israeli airbase. Isa nga dito ang Nevatim Air Base kung saan nakapwesto ang mga F-35 fighter jets ng United States base sa mga unverified reports kasama sa mga napinsala ang ilang mga fighter aircraft na ito. Ayon pa sa report ng Wall Street Journal, may ilan-ilan din mga Iranian ballistic missiles ang bumagsak pa malapit sa mga nuclear facilities ng Israel na malapit naman sa Dead Sea. Ilang video footage pa nga ang lumabas na nagpapakita ng pagbagsak ng mga missile ng Iran sa lupain ng Israel at hindi na nga ito kinayang i-intercept pa ng Iron Dome. Bukod dito, kiniklaim din ng Iran na tinamaan ng kanilang mga missiles ang halos 90% ng kanilang target sa loob mismo ng Israel at may tuturing daw nila itong malaking tagumpay para sa IRGC. Kinumpirma naman ni IDF Chief Herzi Halevi na base sa initial assessment ng IDF, nagkaroon ng mga minor damages sa ilang mga Israeli facilities dahil na rin sa pag-atake ng Iran. Gayunpaman, hindi na nga idinitalye pa ng Israel kung gaano nga ba kalaki ang naging pinsala. Tumanggi ring magbigay ng karagdagang impormasyon ng IDF na pwede raw maging dahilan para sa pagyayabang ng Iran sa mga susunod na araw. Binigyang din naman ng pamunuan ng Baga tahimik lang muna sila, no? Ayaw nilang sabihin kung talagang napinsala ba sila o hindi. IDF na katulong ang United States ay nagawa nilang ma-intercept ang mga missile ng kalaban. Inacknowledge din ng IDF na mayroong mga pinsalang tinamo ang ilan sa kanilang mga military bases, subalit hindi raw ito sapat para hindi makapagsagawa ng paghihiganti ang Israel sa Iran sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga ay pinaplano ng Israel na tirahin o targetin ang mga nuclear facilities, mga oil field kabilang ang mga oil production facilities ng Iran bilang response sa ballistic missile attack ng Iran upang mabigyan ito ng leksyon. Yun nga yung pag tinira daw yun mga tol ng Israel, makaka-apekto daw yun sa world economy, no? Bukod pa rito, malaki rin ang posibilidad na tatargetin ng Israeli airstrike ang mga air defense system ng Iran at maging ang pagpatay nga sa mga senior officials ng bansang ito, kabilang na ang kanilang supreme leader na sa kasalukuyan nga ay nagtatago pa rin. Hindi naman suportado ni US President Joe Biden ang ideya tungkol sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Bagkus ay sinabi nito na gawin lamang nito ang proportional retaliation. Para sa inyong mga reaksyon, Proportional retaliation. Pero alam nyo mga tol, kapag umiral talaga ang galit, diba? Lalo na yung talagang nanggigil ka at gusto mo makabawi katulad nitong Israel. Kasi kita nyo naman, diba, pinaulanan sila ng Iran eh. Diba? Kapag bumawi sila mga tol, hindi natin alam kung ano pa yung susunod na pwede mangyari. Pero lagi nga nating sinasabi mga tol, kung ang lahat ng mga ito, diba, nakasulat to sa aklat ng banal na aklat sa Biblia, talagang walang makakapigil niyan. Mangyayari at mangyayari yan kasi mga palatandaan yan eh. Diba? Kailangan talaga nilang mangyari kasi nga hula yan eh. Diba? Propesiya yan mga tol. Na palatandaan yan at nagsasabi sa ating lahat na nanonood, diba? At nakikibalita na malapit na ang ikalawang pagparito. Huwag ka na magtulog-tulugan, huwag ka na magpabaya. Diba? Hanapin mo na yung tamang daan, tamang landas para makasama ka sa mga mapapalad. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.